Okay mga lads, pag-usapan po natin yung isang post ni Shobelim na kasi si Doc Ron ngayon nagte-trending siya ngayon pero hindi yan yung ano natin, yung point natin dito. Ang point natin dito, yung pag-defend nitong si Shobelim kay dito malamang kaibigan niya kasi to kaya siguro dinedefend niya itong si Fukirat, 'di ba? So, ngayon kasi wala naman kasing problema kung na-deport siya dahil LGBT siya. Pero nalaman natin na hindi yun yung buong storya. Ang buong storya is maingay kasi siya tapos umihi siya sa CR ng babae. Compounded yung problema. Hindi lang basta LGBT. Kasi ang point dito, meron namang mga LGBT na nakakapasok ng Dubai. Nandyan yung Bex Battalion, nakapasok na yan sa Dubai. Madalas daw sila doon, si Vice Ganda. So, ibig sabihin, the United Arab Emirates actually has a rule na lenient sila sa mga LGBT with a little bit of discretion. Ano yung discretion na yun? Magdamit ka ng maayos pag nandun ka kasi nga Muslim country sila. End of the day, yung kultura nila, yung mangingibabaw over doon sa pagkatao mo. Diba? You are not above them. Meaning to say, kailangan mong mag-adjust. Ganun lang kasimple yun. Okay? And nagsalita na rin si siguro mas maganda ipakita ko sa inyo as visual aids, 'di ba? So pakita ko sa inyo yung sinabi mismo ni nung sponsor niya na si Queen Hera. Ito, 'di ba? Dito, wala na daw sabi niya dito. Pakita ko sa inyo. So may third chance pa ba? Never, wala. Ito, the fact that Queen Hera decided to speak ngayon after a long peaceful era niya says a lot about kay Fukirat. I'm 100% on Queen Hera na di talaga deserve ni F ng chances kasi ulit-ulit niya hindi na magbabago yan. Anong sabi ni Queen Hera? Ayoko na ng issue, tahimik na ako. But this is not this time, I had enough. Di pwedeng ganyan ugali. See? So, ibig sabihin, even the people closest to Fukirat actually is saying na hindi maganda yung pag-uugali niya. Ito, bakit parang iba yung kwento Fukirat sa kwento niyo, madam? Sinungaling kasi. See, yan yung sinabi ni Queen Hera na nandun siya. May personal knowledge siya about dun sa nangyari. So, ano yung magiging public perception ni Queen Hera, ni Fukirat dun sa mga tao na yan, di ba? Hindi na maganda, di ba? So, ngayon, bumalik naman tayo dito sa sa post ni Shobelim kasi dinidefend niya tong si Fukirat. Ang akin lang kasi, dapat wag niyong i-defend. Dapat pagsabihan niyo, disiplinahin niyo. Okay, kung may sabihin man yung tao sa kanya, okay lang. Kasi nangyari siya publicly. Everyone knows what happened or at least has an idea of what happened and the opinion will come left from right. Okay, iba pag may threat na kay Fukirat or iba kung talagang ite-threaten yung kanyang pamilya, wala namang ganun eh. The threats the criticisms are all about dun sa nangyari. O, di ba? Kung may mga nag-o-adomin may di hayaan mo. Ganun naman talaga sa internet eh. Or kung gusto mo talaga na naiinis ka dun sa mga specific na tao na talagang dumidikdik sa'yo, pwede mo naman filean. But the point here is this, kung may sinabi man yung ibang content creator like yan si Doc Ron, ako, marami kasi kami nagsalita dyan eh. Kaming lahat, and I'm not just standing up for our side, for my side of the fence. Actually, sa lahat ng tao na nang-all out si kay Fukirat dun sa ganung ugali, di ba? It's really indefensible eh. Kailangan matuto ka talaga dyan sa mga ganyan eh. Kasi hindi pwede mag-adjust sa'yo yung ganong klaseng bansa. Biruin mo, national security threat ka daw. Oh my God. First time I'm hearing that. And then ngayon, mali kung sino man mali yung mga taong nangungol out. And kasama din ako dyan eh. Kasi okay, may bago na naman silang binabash. Again, it's not bashing, it's criticism. At least I can speak for myself dyan. Kasi hindi ko naman dinama yung extrinsic na features ni sa mga sinasabi ko. Sinabi ko lang, nag-comment ako dun sa mga ginawa niya. Di ba? Walang ad hominem dun. Napamura ba ako? Oo. Kasi napaputang ina ako nung narinig ko yung mga pinagagawa niya eh. At saka,
tinetemper ko din naman yung sinasabi ko. Like for example, alam mo yun, kasi pag sa normal na tao, pag sinabi mong security threat, national security threat, isipin mo terorista, di ba? Ay mali. Di ba? Bago na naman silang babash dahil about sa pag-enter sa ibang bansa tapos denied entry. Hindi lang yan yung superficial na nangyari. Pero the specifics, the details were there. Hindi nagkulang yung mga kaibigan nila sa pagsabi dito kay Fouquerat. Ang nangyari, hindi naman siya nakinig eh. Ang nangyari, ginawa niya yung gusto niya sa Dubai. Hindi naman Pilipinas yun eh. Sino pa magsasabi sa kanya? Hindi ba yung mga tao sa paligid niya at saka yung mundong ginagalawan niya? Tapos pag may nagpakategi na naman dahil sa mga pananilata nila, nire-relate niya kay Eman Atienza. Kasi di ba nga si Eman kasi diagnosed naman yun na may nangyari sa kanya, di ba? So kasi very recent lang yun, siguro fresh pa sa memory ni Shobe Lim yun. Pero the point is, si Eman Atienza naman, hindi naman siya gumagawa ng ginawa ni Fouquerat eh. Case-to-case basis yan sa bawat isang tao. Eman is a very decent person. Kaya nga lang talaga, yung circumstances sa kanya is very complicated. Kasi nga, isa siyang nepo baby. May mga kaibigan siyang nepo baby that she wants to stand up for. Meron siyang, at least tinatry niyang magkaroon ng moral high ground doon para sa mga kaibigan niya. Kaso nababash siya kasi ang Pilipino sawa na rin sa mga nepo baby. Kaya isa yun sa mga argumentong pwede kong tignan kung bakit etong sitwasyon ni Eman is ibang-iba dito sa sitwasyon nitong tao na to. Eto kasi, matigas lang yung ulo. Walang pakialam sa rules. Ngayon, we have to adjust sa kanya kasi criticize siya. Hindi ba tama lang na i-criticize yung mga ganyang klaseng tao? Kasi hindi na nagtatanda yan eh. At saka ang masakit pa dyan, this could lead to yung parang yung ibang tao, iisipin na, oy, pinapansin si Fouquerat, gagawin ko din yan para kita mo yung nangyari. Di ba? Baka pamarisan eh. Wag naman sana. Di ba? Tamang hugas na naman ng sarili. Depressed na nga yung tao, pinipilit nyo pang hilahin pababa. So, this is the problem here eh. So, again, siguro kilala ni Shobe Lim si Fouquerat in person. So, nakikita niya talaga nag-i-struggle, di ba? Kaso, kung nagsabi lang naman siya ng totoo about sa nangyari, kasi ang problema kasi doon, may mga kasama siya doon sa flight. Ang kasama niya doon yung Roland ba yun? Tapos yung isang business partner ni Queen Hera, tapos si Queen Hera herself, and all of them were telling her to behave. Kaso ayaw niyang mag-behave. Nagwawala siya doon. Gets nyo? So, hindi siya pinapasok doon. Kung nadidepress siya, maybe kailangan niya mag-introspect na tinatawag. Ang problema kasi, matigas na yung ulo eh. Kasi kung sila, hindi nila na-control yung si Fouquerat, sino pa? Ngayon, parang ine-enable mo yung maling ginagawa niya. Kaya naman siya kino-call out. It's not because sa pagiging bakla niya eh. Wala namang problema doon. Wala namang problema kung maging makulit siya sa internet eh. Ang problema doon, ilagay mo sa lugar. Kasi merong mga ibang mga kultura na hindi tanggap talaga yung pagiging bading. That's the reality of it eh. Kung ano yung galaw mo sa Quezon City, Philippines, hindi pwede sa Dubai. Sa United Arab Emirates, Dubai. Hindi pwede doon. Gets nyo, mga lods? Kaya ako, it's very frustrating to see yung mga enabler ng ganitong klaseng ugali. Ayan, sabi ni Benji Berao, ginawa ng content na panglalait para magka-millions of view. Bakit di na hayaan si Fouquerat sa buhay niya naman yun? The problem is, nilagay niya kasi publicly. Ito kasi yung advice ko sa inyo. Kung ayaw nyong pag-usapan kayo, huwag nyong ilagay sa internet. Hindi naman kasi kayo required na magkwento sa mga tao about sa mga nangyayari sa inyo. Pero once na ilagay nyo yan publicly, people will talk, okay? And then don't play the victim part if sinabihan na kayo. Naiintindihan nyo ba yun? Diyos ko, mga lods, nakaka-frustrate talaga to. Like, araw-araw may ganito akong comment na nakikita. Huwag ka kasing mangialam. Hindi mo na kasi control yung sasabihin ng tao. Hindi mo control yung sasabihin ko
nung iba pang content creator na magre-react sa kanya. So, wag mong ilagay kung ayaw nyong pag-usapan. Kasi kung madidepress ka sa sinasabi ng tao, di wag mong i-post yun. Pwede naman kasi. Harsh lang ng pagkakasabi, pero may point naman. Ito, nagis niya. Kung ayaw nyo mabash o mag-rant, maging maayos ka sana pag-iisip nyo, wag nyong ilagay. Diba? Ayoko nang i-acknowledge yung mga ano. Ito, pumunta ng UE, nag-ugaling Pinoy. Yan, gets niya. Respect is earned, not given. Exactly. Kung ano yung natanggap niya, deserve niya yon based on his actions. So, see, maraming nakakaget. Ito. So, kung wala kang paki kahit mabash nila, pinapadama na lang nila kung ano yung talaga si bakla. Dapat alam din kasi ng mga bakla kung ano yung kasarian nila. Nagfi-feeling babae, medyo bias kasi ito eh. Dapat wag gawing kung takot kayo mabash. Anong problema sa bakla? Again, hindi issue rito yung kabaklaan per se. It is a factor kung bakit kailangan mas maingat ka sa isang Muslim country. 'Di ba? Hindi 'yun yung main issue. It was a factor. Gets nyo? It compounded kasi maingay na nga siya. Hindi pa siya sumusunod doon sa mga patakaran doon sa Muslim country na 'yon. Di naman depress yan, national security nga dapat. Na 'di ba amped boy, pag na-deny ka, nakakababa ng confidence 'yon. Again, this is something na sa tingin ko itong si Shobe Lim did not do her own research, 'di ba? Kasi mali-mali yung sinasabi. Kasi tayo alam natin yung storya from beginning to end. Narinig natin yung dalawang side and mas kapinipaniwala yung sinabi ni Queen Hera. 'Di ba? I don't think she was lying there. Of course, that is my own bias on the story, but still I think mas may sense yun. Kaya dininay siya. Binato siya pabalik. It does corroborate with the fact that there are other gay people na nakakapunta naman sa Dubai. At kahit saan ka pa magpunta na bansa after mas mahigpitan ka na sa immigration kasi may record ka na, blacklisted na nga siya. Again, this is someone who did not do her own research. Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today. Gege mga lods.